since siya mismo nanghingi nito, it will be declared as urgent or certified as urgent. Yes po, dahil po napapanahon. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sertipikahan bilang urgent bill ang panukalang special power para maibaba ang fuel excise tax. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, napapanahon na ito at ito ang hinihingi ng Pangulo sa gitna ng banta ng pagtaas ng produktong petrolyo bunsod ng gulo sa Middle East. May ilang senador at kongresista na ang nagpahayag na bukas sila sa ideyang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax upang maibsan ang posibleng magiging epekto sa presyo ng mga produktong petrolyo ng gulo sa Middle East. Ngunit may ilang mambabatas din na nagsabi na maaaring ipatupad ang probisyon ng Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law kung saan pinapayagan ang automatic suspension ng pangungolekta ng excise tax sa langis kapag lumampas sa $80 kada bariles ang krudo. Ngunit ayon sa Malacanang, hindi na maaaring i-invoke ang TRAIN Law para suspindihin ang fuel excise tax, kaya kailangan na anya ng bagong batas. Sa huli natin pong pakikipag-usap, ang sabi po sa atin kapag ka po nag-lift or nag-suspend po ng excise tax ay dapat po 2018 to 2020. So sa ngayon po ay hindi po siya umiiral, kaya po ninanais po ng Pangulo na magkaroon ng panibagong batas para po mabigyan siya ng authority na ma-reduce ang excise tax. Batid rin ng Malacanang ang posibleng epekto ng pagpapababa ng oil excise tax sa mga programa ng pamahalaan. Ayon kay Jose Castro, kailangan itong gawin ng gobyerno para maibsan ang posibleng epekto naman ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Of course, mag-a-adjust din po. At sabi nga naman po ng Pangulo, ito'y temporary. Para lang po makaagapay tayo kung darating po talaga na sobrang mahihirapan po ang ating mga kababayan sa pagtaas po ng presyo ng crude. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.